Pinagtataka nga ni Lynette ang biglaang pagbabago ng kanyang kaibigan na si Bonnie sa kanya. Isang araw ay magigising na lamang siya at hindi na nga siya sinusundo ni Bonnie at bigla na ngang mag-iiba ang ihip ng hangin, kung kaya't itong kanyang tiyahin ay pagagalitan na naman siya. Sinabi nito na wag na siyang umasa na sunduin at puntahan pa ni Bonnie. Maaaring itong umanong si Bonnie ay natauhan na tungpa niya. Hindi pa ba umano siya sanay sa mga pangyayari sa buhay niya na madalas naman talaga siyang iniiwan sa ere. Ganon din, ang kanyang tunay na ama ay iniiwan siya at inabandona, maging ang kanyang ina na iniwan na lamang siya sa tabi ng bahay ng kanyang tunay na ama. Hindi pa ba umano siya sanay sa mga ganoong senaryo? Ang kanyang beshi at sinabihan siya nito na wag na umanong intindihin ang kanyang ina dahil talagang maputak ito at talagang ganoon na ang pag-uugali. Maari lang umano na busy lang itong si Bonnie kung kaya't nawalan ito ng oras at panahon sa kanya. Kalaunan ay matutuklasan nga nitong si Lynette na si Bonnie ay nagbago na dahil nga sa mga salitang nabitawan niya nung gabing nalasing siya sa bar. Aminin man niya o hindi, ay sadyang totoo ang kanyang mga pinagsasabi. Umiiwas na rin si Bonnie sa mga usap-usapan. At mali ang kanyang hinala dahil si Bonnie pala ay walang gusto sa kanya kundi kaibigan lamang ang tingin. Sapagkat ang nais pala ni Bonnie ay ito nga si Era. Napangiti naman si Era nang sabihin ni Bonnie na espesyal siya sa kanya, kaya naman nais niyang makilala ng gusto itong si Era. Bilang banda, kung si Lynette ay bigo sa kanyang pag-ibig at umaas lang pala dito kay Bonnie, iba naman ang kanyang karera dahil umuusbong ito at kumukuti-kutitap siya sa kinang. Ngunit magagalit naman sa kanya itong si Melissa dahil nga sa kaso na hinahawakan ni Melissa ay ipapasa nga sa kanya dahil na rin sa malaki ang tiwala ng head ng kanilang opisina dahil sa nagawa niyang history na napakagaling niya at napatunayan niya, kung kaya't malaki ang tiwala nito sa kanya.